So, syempre, welcome din sa ating mga bagong kaibigan, mga bagong mukha na ngayon nyo lang din nakita. Ayan, so welcome na welcome kayo, no? I pray, syempre, na ma-enjoy natin yung presensya ni Lord at this very moment throughout this service. Okay ba yun? Sige, i-chat na natin yung mga kasama natin, sa mga kapamilya natin, i-text na natin sila, pumunta na sila dahil eto na, magsisimula na yung ating Sunday service. Okay ba? So, bago tayo magsimula, alam ko excited na kayo, no? Mag-pray muna tayo before we start the worship. No, let's reach out to the Lord right now. Let's enjoy right now the Sabbath rest na ibinigay sa atin ni Lord. Let's put aside lahat ng busyness natin, lahat ng cares natin sa mundo. We all have mga responsibilities. Ikaw man ay mga nagpo-provide ka man sa iyong mga kapamilya, ikaw man ay estudyante, ikaw man ay nagtatrabaho, ikaw man ay nagbe-business, ikaw man ay nagtatarget ng marami pang mga achievements. Right now, sinasabi ni Lord, come to me and have rest. Come to me and I will give you that rest na kailangan mo. As we come to you, Lord, in worship, Lord, we pray, makapasok kami, Panginoon, sa iyong trono, God. Makatagpo po kami ng kapahingahan. In your presence, Lord, and we will continue to serve you, to praise you, Lord. Today, Panginoon, we will give you all the glory and praises. Samahan mo kami, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Come on! Taas mo ang kamay na mga ready na mag-worship. Sabihan mo yung katabi mo, mag-worship tayo. Yan! Come on! Ngayon po, itataas po natin ang pangalan ng Diyos and we will declare, Lord, ikaw ay sapat na at higit pa. Come on, let's worship. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging yaan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Naman ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong mga kailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord! Ikaw po ay sapat na at ang biyaya mo po ay patuloy na nag-uumabang sa mga buhay namin, God. Salamat po. Come on, one more time we will sing. Di nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naman. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit. Let's declare it. ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasal, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong mga kailangan. Higit pa sa lahat kong
higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat ng pangailangan. Higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Wala nang mahilig pa, wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Dahil ikaw lang po ang kailangan namin sa buhay namin, Panginoon. Ikaw po ay sapat na at higit pa, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Come on, church. Continue to praise Him. Sing praises. Sing your praises. Oh, salamat po, Panginoon, sa patuloy na biyaya mo, sa nag-uumapaw na pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Come on, thank Him. Praise His name. Lord, wala po kami ngayon dito. Hindi po kami makakatayo para magpuri sa iyo, Panginoon. Kung hindi lang dahil po sa grasya mo. Kung hindi lang po dahil sa pagmamahal mo. Salamat po, Panginoon. Oh, come on, papurihan mo ang Diyos. Take this moment. Take this moment to be intimate with God. To sing Him praises. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo
karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa Sutulang biyaya. O Diyos ng katarungan at katwiran na Kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At patuloy po kaming magpupuri. Patuloy po naming papupurihan. Patuloy po naming itataas ang pangalan mo. Lord, not because of who we are, but because of who you are, O God. You deserve all the praises. You deserve all the honor. You deserve all the glory, Panginoon. Because you are a great, great God, O Lord. Lord, Ikaw ay dakila, Panginoon. At walang papantay, walang hihigit sa'yo, Panginoon. Oh. Walang ibang makahigit sa'yo. Kaparaanan mo'y di maabot ng isipan ko. Walang problema na di mo kayang lutasin. Walang sakit na di mo kayang pagalingin. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Kaya't ikaw lamang ang aking papupurihan. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kapangyarihan mo'y di kumukupas. Aking mga kamay sa'yo lang itataas. Dakila ka,
ligtasin. Walang sakit na di mo kayang pagaligin. Walang imposible. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Kaya ikaw lamang aking papupurihan. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kapangyarihan mo'y di kumukupas. Aking mga kamay sa'yo lang itataas. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kapangyarihan mo'y di bumubukas. Aking mga kamay sa'yo lang itataas. Dakila ka, Come on, raise your hallelujah. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kapangyarihan mo'y di kumukupas. Aking mga kamay sa'yo lang itataas. dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kapangyarihan mo'y di kumukupas. aking mga kamay Sa'yo lang itataas. Dakila ka. Come on. Panginoon. Yes, Lord. Indeed, Lord, ikaw po ay dakila, Panginoon. You are a big, big God. You are a great, great God, Panginoon. And you deserve the honor, Panginoon. You deserve the praises. Come on, church. Papurihan mo ang Diyos. Lord, you deserve it all, Panginoon. You are worthy, Panginoon, na mapupurihan, na maitaas ang pangalan mo, Panginoon. Lord, kahit kailan, hindi po namin kayang limitahan kung paano ka kumilos sa mga buhay namin. Lord, ganon ka po kadakila. Ikaw po ay tapat. Ikaw po ay hindi nagbabago, Panginoon. And Lord, yesterday, today, and forever, you are God, Panginoon. Lord, you are a big God. Oh God, salamat po. Lord, we will continue to praise you. We will continue to worship. And we will continue to pray. Church, right now, we will take this moment, this opportunity to let God reveal Himself to us. Hayaan mo na itong moment na to ay maipakita sa'yo ng Diyos kung gaano siya kalaking Diyos, kung gaano siya kalaki at kadakila. Take this moment to pray. Take this moment to pray to Him. In Mark chapter 11 verse 24, it says, "Therefore I tell you, whatever
whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Again, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So church, right now, this is the time for you na iluhod at iiyak sa Diyos lahat ng panalangin ng puso mo. Take this time. I am giving you a few minutes of your time para papurihan, para manalangin, para iiyak sa Diyos. Cry out to God lahat ng daladala ng puso mo. Come on. Hindi lang tayo tatayo, hindi lang tayo makikinig, but we will pray. Lord, I am crying out to you, yung pamilya ko. Come on, cry out to God. Lord, yung pamilya po namin, Lord God, itinataas po namin sa'yo, Panginoon. Lord, you know at situation ng bawat isa sa kanilang mga pamilya, oh God. So Lord, itinataas po namin ang mga pamilya po namin. Itinataas po namin ang mga trabaho at pag-aaral po namin, Lord. Ikaw po ang manguna sa bawat isa, oh God. Lord, ikaw po ang kumilos. Lord, itinataas po namin sa iyo, ipinapanalangin po namin sa iyo ang mga struggles po namin. Lord, ikaw lang po ang nakakaalam ng lahat. Lahat po ng pinagdadaanan namin. Lahat po ng challenges na meron kami na hindi po namin na-share sa iba, na hindi po nakikita ng iba, Panginoon. But ikaw po ang nakakakita ng lahat, oh God. Lord, itinataas po namin sa iyo ang ministry namin, Panginoon, ang mga life groups namin, oh God. Lord, nakikita mo po ang puso ng bawat isa, ng mga leaders mo, ng mga mentors mo na nagde-disciple, na nasasaktan, na napapagod, oh God. Pero Lord, we know, Panginoon, na ikaw po ang magbibigay ng strength sa amin, Lord. Come on, ask Him in prayer, Lord. We are asking you, we are crying out to you, Lord. Lord, may mga panalangin po kami na maaaring nakalimutan na namin, Panginoon, na maaaring hindi na po namin ipinapanalangin dahil naiisip po namin na hindi na po siya mangyayari, na napagod na po kami, na nainip na po kami sa paghihintay, oh God. But Lord, alam mo po ang lahat at hindi mo po nakakalimutan lahat po ng panalangin namin, oh God. Lord, may mga panalangin po kami sa puso namin na minsan may pangyayaring hindi po namin maintindihan. But Lord, kagaya nga na sinabi mo sa mga salita mo, you are still in control, Panginoon. That your ways are still higher than our ways. And your thoughts are still deeper for our thoughts, Lord God. Lord, right now as one church, itinataas po namin lahat po ng buong church namin, Panginoon. Yung darating po na YTR anniversary, yung AKAP, Panginoon. Lord, itinataas po namin ito sa iyo. Lord, we know na ngayon pa lang, ikaw po ay kumikilos na. Let your Holy Spirit move mula preparation, Panginoon, hanggang execution, hanggang sa winning, Panginoon, ng mga tao, ng mga kabataan na dadalo, Panginoon. Lord, ikaw po ang manguna sa event na to. Lord, ikaw po ang mag-provide sa mga pangangailangan para sa event na to, Lord God. At ngayon pa lang, we know, Panginoon, na may tinatouch ka ng mga puso, ng mga kabataan na pupunta, Lord. Ngayon pa lang, alam po namin na maraming kabataan ang madadala sa'yo. Maraming kabataan ang mawiwin para sa'yo, Panginoon. Maraming kabataan ang mag-rise up, ang magiging leader mula sa event na to, Panginoon. Lord, ikaw po ang manguna, Lord God, sa mga tao, Lord, na aabala, Panginoon, sa event na to, Panginoon. Bigyan mo po sila ng strength, Lord God. Bigyan mo po sila ng endurance, Panginoon. At bigyan mo po sila ng puso para sa event na to at para sa mga kabataan, oh God. Lord, we are crying out to you, our church, Panginoon. Yung finances po ng church namin, Lord, we know, Panginoon, that breakthrough is coming for this church, Panginoon. Lord, naniniwala po kami na mas marami pang tao ang magiging generous pa sa pagbibigay, Panginoon. Lord, turuan mo po kami, Panginoon, na mas maging faithful pa in giving, Lord God, na laging tignan kung ano po yung ibinibigay mo sa amin
At huwag po namin panghinayangan, Panginoon, yung ibinibigay at ibinabalik lamang po namin sa iyo. Because everything we have is yours, O God. Panginoon, Lord, we are praying for our bishop, our pastors, our leaders. Protect them, O God. Lord, you know their struggles. You know kung gaano po kahirap na mag-lead ng church, na mag-lead ng mga tao, Panginoon. But Lord, cover them with your blood, Panginoon. We rebuke any work of the enemies, Panginoon, sa buhay ng mga pastors and leaders namin, Lord. And Lord, continuously anoint them, Panginoon, at fill them with the Holy Spirit na kailangan po nila as they do the ministry na ipinapagawa mo, Lord. And Lord, we are praying for everyone na may sakit ngayon, Panginoon. We are praying for healing, Lord God. Physical healing, mental, spiritual, Panginoon. Marami po sa amin ngayon, marami po kaming kasama, or maybe sa pamilya po namin, na may sakit po ngayon, Panginoon, at nangangailangan po ng kagalingan. And Lord, we declare in Jesus' name, they will be healed, Panginoon. Every bone, every cell in their body, Panginoon, will be healthy, O God. Lord, lahat po ng ito ay tinataas po namin, and we are declaring that we receive it. We receive it, O God. Lahat po ay sa pangalan mo lamang, Panginoon. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Ayan. So before tayong maupo, palakpakan natin ng matindi si Lord. Grabe. Ayan. So happy Sunday sa lahat muli. Siyempre, na-bless ba kayo sa ating worship for today? No, blessed na blessed, no? Talagang kanina, grabe yung mga talaga panalangin ng bawat isa. Well, so ngayon, so bago tayo mag-start, alam ko excited na kayo, no? Welcome ulit natin yung mga bagong dating nating mga friends. Siyempre, ina-acknowledge din natin yung ating mga online friend sa Zoom. Ka-live po tayo sa Zoom. Ayan, no? So, welcome po ulit sa Sunday service. And syempre, hindi ko na ito patatagalin. For this afternoon, let's welcome our Wayrac National Pastor, the Performing Arts Director, Reverend Joseph Selfo. Ayan. Magandang hapon sa inyo lahat. Ayan. Ayan. Palakpakan naman natin ng Panginoon sa hapong ito. Wow. Sino dito na bless sa ating awitan? Wow. So, this September, ayan, last installment na ng ating series, no? Big God, Go Big. Ayan. So, tayo muna yung manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord. We thank you for this afternoon. We believe, oh God, that you have provided for us this afternoon a blessing, Lord God, that cannot be contained. And we ask for an expansion of our hearts, Lord. Patuloy, Panginoon, na matanggap namin ang mensahe mo. Lord, hindi lang ito dumaan sa aming mga isip, but cause manatili sa aming mga puso, Panginoon. We pray, continuously, Lord God, saturate this place with your presence and fill us with excitement, Lord, with a hunger and thirst for your word, O Lord. Marami pong salamat, Panginoon. We welcome you, and kayo po, Panginoon, ang tunay na madakila sa lahat ng ito, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, this month of September, pinag-usapan natin the bigness or gaano kalaki ang ating Diyos na pinaglilingkuran. So sa first week, nandito kayo nung sa story of sino? Job. Diba? Big problems, big solution. Diba? Kung paano na yung lahat ng matinding pagsubok, diba, na pinagdaanan ni Job, despite of that, ay nanatili siya, nanampalataya siya sa Panginoon because he serves a big God, di ba? And next is the big mission, big provision, kung saan pinag-usapan natin how the temple of how God built the temple through Solomon, David's vision, di ba? And
Big dreams and big impact. So last week, pinag-usapan niyo ako. Okay. si Joseph. Si Joseph the Dreamer. Hindi pala ako. Okay. Joseph the Dreamer, di ba? How God brought Israel at niligtas through the dreams na nakakaiba. Di ba? Dream na binigay kay Joseph na persecute siya, na pinagtangkaang patayin, tinapon sa balon, nakulong at napagbintangan. Pero still, God used that circumstance, that dream, to have a big impact and save Israel. And not just Israel, but the whole Egypt. And today, yan, pag-uusapan natin is the big provision, big heart. Yan. So, talagang expansion ng ating mga puso para sa mission. Ayan. So, alam niyo, nagsisirculate sa social media, nakita niyo ba yon si Ramon Ang, yung quotation na to, yung pera, hindi mo madadala kaya huwag mong jojosin ang pera, yung pera is meant to be shared. Ayan, in-interview siya ni Julius Babaw sa vlog niya. Magugulat ka dun sa mga prinsipyo sa buhay ni Ramon Ang. Ramon Ang is one of the billionaires of the Philippines who invested in government projects like SLEX, Skyway, TIPLEX, yan, Bulacan Airport, MRT-7, lahat ng mga highway, and many more. At even yung mga sa sports. He is highly involved in many social work and funding foundations directly helping Filipinos. Bakit? Alam niyo bakit ganun yung kanyang prinsipyo sa buhay? Yan. Actually, naggaling din siya sa hirap para mala Henry C. Pero business tycoon, talagang sinasabi nga isa sa mga may-ari ng Pilipinas. Diba? Ramon Ang. Yan. Wag ka, kung paano niya pinalaki yung mga anak niya, hindi rin laki sa layaw. As in, pinagtrabaho niya sa probinsya, dinala niya from grounds para ma-appreciate yung kayamanan. And he realized na talagang ang yaman ay na-accumulate hindi para sa pangsariling benefit, kundi para i-share. It is meant to be shared. So nakaka-amaze kasi bihira yung mga bilyonaryo na may vision na ganyan, na tumulong talaga sa buong Pilipinas. Kasi most of them, ang priority ay magkaroon lang ng business empire. Pero talaga, subok na. Yan, si Ramon Ang. Hindi niya kailangan tumakbo. Okay. Pero talagang isipin niyo bakit niya ginagawa yung mga yan, 'di ba? Pero napaka-simple din yung kanyang pamumuhay. So ang question is, if you will hear yung kanyang prinsipyo sa buhay, how about you? What is your motivation? Bakit mo gustong yumaman? Ano ang Ikaw, honestly, if you will be asked, bakit mo gustong umasenso, yumaman, maging somehow, hindi naman naghihirap, di ba? Kasi yung iba, basta lang nakaka-survive, di ba? Pero most of us wants to be rich. Gusto nating umangat sa buhay. Ano nga ba? Di ba? Bakit mo gusto, sa mga bata, bakit mo gustong mag-aral? Di ba? Dahil gusto mo magkatrabaho, magkaroon ng business, di ba? Pero ang question is, bakit mo gustong magkapera? Dahil ba gusto mong makabili ng gadget? Ang latest na iPhone 15? Di ba? Ano yung gusto mo ba? Bakit? Bakit mo gustong magkaroon nito? Di ba? Honestly, may sasagot ba sa atin na gusto ko kasing i-share yung iPhone ko sa... Di ba? Hindi, di ba? Bakit mo gusto magka-iPhone? Kasi bakit gusto kong makabili ng ganito? Gusto kong ganito, ganyan. Di ba? It boils back to self-benefit. Self-satisfaction, in short. Pero sino dito yung nagkaroon ng bagong cellphone? Nung nakabili ka ng latest, nakasabay ka sa uso, ano yung feeling? Bago mo pa ma-achieve yun, ano yung feeling mo? Di ba? Parang you are so driven. Di ba? Pero nung natanggap mo na, nung nakuha mo na, after, anong feeling? Sakto lang. Di ba? Di ba? Parang tumigil na ba yung buhay? Parang,
parang wala lang, di ba? Yung satisfaction, siguro naglalas siya lang siguro mga ilang araw, di ba? Isang linggo. Sino ba dito nag-enjoy dun sa bago niyang sapatos, bagong gadget niya ng isang taon? Di ba? You're excited pa rin, di ba? So, it just lasts for weeks or matagal na nga yung isang buwan. Yung satisfaction, saglit lang. Yun ang reality. Marami naman din kung bakit gustong yumaman because they want to provide for their family. They want to survive. They want to buy everything para sa kanilang mga anak. And sa totoo lang, makita natin na yung lahat ng ito mostly is for self-gratification, self-ambitions, lahat ng yon. Ang question now, di ba, parang, Lord, gusto kong magkaroon ng big heart for the mission, big provision, para magkaroon ng big provision, magkaroon tayo muna ng big heart. Okay? Hindi enlargement of the heart. Okay? So, how to have a big heart and become a big provider. Yan ang pag-uusapan natin. And let's really go into the Word. So 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 11. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all His grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, He has scattered abroad His gifts to the poor, His righteousness endures forever. Now, He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. This passage talks about sowing, reaping. It's a principle ng pagtatanim, hindi ng sama ng loob. Okay? Pagtatanim, like a farmer. Sino dito naranasan na magtanim? Hindi ng sama ng loob, okay? Magtanim ng halaman, mga naging plantito, plantita. Okay? Sa school, nagtanim ng pechay. Di ba? Nagtanim ng munggo. Okay? Alam nyo ba, kasi hindi naman ako plantito, pero parang gusto ko nga mag-try ng magtanim ng mga gulay. Hindi naman ako makain ng gulay. Okay? Hindi, pero nakakatuwang makita yung tumutubo yung halaman eh. And ang mga tanim, mag-garden. Yan. Natuklasan ko na ang susi sa tanim, may factor yung environment, may greenhouse tayo, diba? May mga ganyan. Pero ang malaking factor pala yung yung lupa. Yung lupa, kung dapat malusog. Okay. So sa pagtatanim. So, pero malaking factor yung nagtatanim. Bukod dun sa lupa. Kasi kung walang itinanim, walang aanihin. So, lahat yan, may factor yon, yung buto, yung lupa, yung environment, at pinakamahalaga, yung magtatanim. Kasi kung walang itinanim, walang aanihin, walang tutubo. Di ba? So, pag sinabi dito, whoever sows sparingly will reap sparingly, and whoever sow generously will also reap generously. It is a principle ng pagtatanim na kung may tinanim ka, may mahuhugot. Ay, tama ba? Mali. Kung may itinanim, may aanihin. Kung may isinuksok, may madudukot. Yan. Walang madudukot kung nadukutan. Okay? Okay. Pero, sabi dito, a principle of sowing generously. Kung marami ka daw itinanim, marami kang aanihin. Ito sa pagtatanim. Ano daw? Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Now, how to have a big heart and become a big provider? Unang-una is give out of love. Give out of love. So para daw mag-expand yung ating puso sa pagbibigay,
Give out of love. Sabi sa verse 7, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Decide from your heart. Ibig sabihin nito, deciding from your heart means the measurement you use in your giving is not based on the amount of your money or in your wallet, but based on the amount of your love for God and His church. What He has decided in His heart to give. Ibig sabihin nito, ano yung desisyon mo sa puso mo, pinakikita dito, hindi tungkol sa amount, kundi sa laki ng pagmamahal. Sabi nga dun sa what He has decided in His heart to give. Hindi napipilitan, hindi lang basta cheerful, kasi maraming interpretation dito sa verse na to na sinasabi, basta masaya ka nagbibigay. Hindi lang basta nakangiti ka nagbibigay, kasi pwede namang nakangiti ka nagbibigay, pero sa loob-loob mo, wala na akong pera. Parang lahat na binigay ko. Di ba? Pero again, God looks at the heart. Ibig sabihin, the intention. Bakit ka nagbibigay? The purpose of why we give. Masaya. Pero nakakalimutan natin, ano nga ba yung laman ng puso mo? It's not about the amount. Sabi nga, it's not about the amount of what you give. It's about the matters of the heart. Okay? Your heart is a place of love. The love for God, for His people, and for the church. So, your love is the basis of your giving. Gaano mo kamahal ang isang tao? Sabi nga, kung gaano mo kamahal, ganun din mo kayang gastos. The money when you will give depends on how much you love God and His church. Para sa salvation ng ibang tao. Yun yan, di ba? Ang tanong nga is, your motivation and your purpose and your kung ano nga ba talaga, bakit mo binibigay yan? Dahil ba gusto mo lang sumunod? O dahil mahal mo ang church ni Lord? Dahil alam mo na pag nagbigay ako, God will provide for the church, for His people, for the mission. So, hindi dahil kumiti ka lang na nagbibigay, masaya ka na nagbigay, di ba? At ang usapan nga dito is it is really the amount of your love. So, kung ikaw nga ba, di ba bibigyan ka ng, kung may ninong ka na mayaman, tapos binigyan ka ng nakita mo na nabili lang sa ganitong lugar or sa Divisoria or something like that. Di ba, parang maiisip mo, parang, ba't ganun yung binigay sa akin? Minsan yung word, nakita mo yung word na parang, hindi word, makikita mo na hindi talaga niya pinagkaabalahan na bigyan ka. So, hindi dahil, kumbaga, pwede mo makita doon sa amount or doon sa effort. So basically, the amount of your giving depends on how much you love God and your church. Okay? Hindi natin dinajudge yung, ito lang yung binigay niya. Pero kung yun na lang talaga yung pera mo, ibig sabihin, sabi nga, the widow's offering, di ba? It's not about how much you give, but how you love the Lord. So, magtanim, sabi nga, ay di biro. Di ba? Magtanim ay di biro. Kailangan ng pagmamahal. Parang pagluluto. Diba? Magluto ay hindi rin biro. Pag walang pagmamahal, hindi masarap. So, ganun din. Kapag tayo ay nagtatanim, it is an effort. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, sa pagtatanim, may mga factor yan. May lupa, pero mahalaga yung factor ng nagtanim. Kasi kung hindi niya inalagaan yung tinanim niya, mamamatay din. Diba? Kung hindi niya ilagay din sa tamang lalagyan, tama? Kung sa batuhan niya nilagay yun, dapat tama ang tinatamnan mo at binibigyan mo ng pagmamahal. Amen? So, what you sow, you will reap. Kaya, sa totoo lang, hindi mo masundin yung 10%, yung tithes.
Kung out of love and from your heart, baka hindi lang 10% yung ibibigay mo. Di ba? Kung out of love talaga yung offering mo sa Panginoon, di ba pag mahal na mahal mo kahit wala matira sa'yo? Parang ano. Kaya nga may promise, and God is able to make all grace abound to you. And so that in all things, having all that you need, you will abound in every good work. So pag ganito yung giving mo, ang promise ng provision, having all that you need, diba? Grace at all times, all you need and all you can use for good work. God is able to provide. Hindi magkukulang ang Panginoon. Amen? Amen. So kataan ay ang ating pagmamahal. Kaya, sa totoo lang, kapag ka nawawala ka na sa church, medyo medyo paandap-andap na yung pag-attend mo sa church, medyo nanlalamig ka, di ba? Hirap ka na rin magbigay. Pero parang, ano ka, hesitant ka magbigay. Pero kapag in love ka sa Panginoon, kahit walang pamasahe, aatin ka ng church. Actually, I believe that kayo ay narito dahil in love kayo sa Panginoon. Amen? Dahil nag-effort kayo. Diba? O, kaya ka nandito because you want to love, express your love towards God. Kaya tayo nag-church because we love God. It's not about kung sino yung kakanta, kung sino yung magsasalita. It's really because you are here to worship God. Kaya ka nga nagsimba, di ba? Sumamba, para sumamba. And God is able to make at all, everything. Sabi nga, God's grace abound to you at all, in all things, at all times. Okay? So, pangalawa, that is about give out of love. Okay? Sa katabi mo, give out of love. So yan ang ating kung gusto natin talaga, may problema tayo sa giving, kailangan nating pagyamanin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Because the more we love God, hindi mo iisipin yung ibinibigay mo. Kasi alam mo talaga, lahat belongs to the Lord. Everything belongs to God. Pangalawa, provide for the mission. Provide for the mission. How to have a big heart and become a big provider, provide for the mission. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10, now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Sino yung sower? Ang sower dito ay na binabanggit is the one who serves as pastor, missionaries, disciples, all those who are involved in evangelism and discipleship. Ang top priority natin pala na i-provide at providean is the mission and discipleship and church planting. Makita natin dito, now he who supplies seed to the sower. Okay, next, di ba? Sabi nga natin kanina, the factor in planting, yung magtatanim, at kailangan yung itatanim, which is the seed. Okay? The seed na binabanggit dito, he who supplies seed. Ibig sabihin, sino daw yung bibigyan natin? Pagbibigyan natin out of our love, if you provide that, is those who work, or those who are sowers. Oh, church planters, missions, disciple makers, pastors, missionaries. Kaya nga tinawag na Great Commission kasi yan yung pinakamalaking trabaho natin. Pero ang nangunguna dyan, sabi nga, every one of us are called for missions. Naka-receive tayo lahat ng commission ni God. Pero ang nag-lead nito, yung church leaders, disciple makers. Kaya nga din, pag ikaw, once you step in the mission field, you need someone to sponsor you. Someone to provide. Sabi nga, now he who supplies seed to the sower, ano daw? Will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest.
Now He who supply. So pag sinuplayan pala natin ng yung needs, yung mission, yung discipleship, lalo na yung mga workers and pastors, sabi dyan, ano? So dalawa raw, lalaki pagka nag-provide tayo sa mission, increase in your store of seed and enlarge the harvest of your righteousness. Mabibless ka ni Lord in terms of finances. Tapos mas marami pang mangyayaring blessing sa buhay mo. Ang blessing, tandaan natin, hindi lang ito financial. Sabi nga, health is wealth. Ngayon, after ng pandemic, sino dito nabilang kung ilang beses sinipon, ilang beses inubo? Diba? Naging aware tayo sa ating mga health conditions nung nagkaroon ng pandemic. Sino dito hindi talaga nagkasakit? Diba? That is a blessing. Hindi na ospital. Magkano na? Pagka pumasok ka pala ng ER, magkano na agad? Ibig sabihin, kung in-encash mo yon, hindi ka nagkasakit eh. May extra ka na 5,000. Di ba? That is a blessing. May nagawa ka pa. Wealth is wealth. Lahat ng areas ng buhay natin, susuplayan. Mas mabibless ka ni Lord in terms of finances. Maraming, and though, through your provision for the mission, mas maraming tao ang maaabot ng mensahe. Pangatlo, be generous in every occasion. To have a big heart and become a big provider, give out of love, provide for the mission, and be generous in every occasion. Sa lahat ng pagkakataon, sabi, you will be made rich in every way, again, so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Generosity must become part of your values. Kasi naging great provider ka sa Great Commission, anong promise ni Lord? You will be made rich in every way. Alam mo yun, hindi ka nangangamba once you have the values, the principle, alam mo. Alam nyo, again, the principle, pag sinabing principle, it applies to everyone. Pag sinabing law, batas, sowing and reaping, kahit hindi ka Kristiyano, kahit wala kang pananampalataya, ginawa mo ang isang prinsipyo, you will reap the cause and effect. Ang problema, nakakalungkot, di ba? Yung hindi Christian, na-bless. Because they do the principle. How much more kung ina-apply natin ito, principle pala ito ng Bible, ng Word ni Lord. Di ba? As Christians, as followers of Christ, we should apply the principle of sowing and reaping in every way. Be generous in every occasion. Sa lahat ng okasyon. Actually, yun nga. Again, we are vessels. We should be, again, as we increase our love for God, sa lahat ng area, i-bless ka ni Lord. Actually, ang sabi, you will be made rich in every way. So, lahat talaga ng area. Kaya, sa taong sobrang mahal si Lord, mahal ang church. At ang mission, sobrang generous talaga. Generous in giving His time, His treasure, and His talent. Diba? Hindi lang po yan. Sabi nga your life, you give your life to God. Means your treasure, your time, and your talent. Kasi ang oras mo sa corporate may bayad. Diba? So, ibig sabihin, once you give your time na mag-serve ka dito, hindi ka man bayaran, mas matindi yung bayad ni Lord sa'yo. Diba? Your talent in singing, in dancing, in acting, yan. Gamitin mo, paggamit ka sa Panginoon. Okay? So, we must have that attitude. The right principle. Giving generously in every occasion. Again, maraming narinig tayo ng mga kwento, di ba? Kapag ka, na
lahat sa Panginoon. Tinatalikuran ng lahat. Diba? Kasi nga, they know that nothing can compare dun sa buhay na binigay ni Lord. Sabi nga ni Job, diba? Naked I come, naked I will depart. Kahit si Solomon, na mayaman, ano sabi niya? Everything is meaningless. Everything is worthless. Lahat, walang saysay ang lahat ng bagay na to. The only thing, ano sinasabi ni Lord? The purpose of our living is to give our everything to God. To give glory to Him. Jesus gave His own life para sa atin to glorify the Father. To save us, binigay ng Diyos Ama ang kaisa-isa niyang anak. For God so loved the world that He gave His one and only Son. God, the Father, has a big heart and He has a big provision that is for the salvation of humanity. Same, if we have a big heart, we can give everything to the Lord without hesitation. Isang story to sa kay Elijah, if you would recall, yung widow of Sarephat. Sa 1 Kings 17 verse 12 to 16, as surely as the Lord God lives, she replied, I don't have any bread. Only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and cry. Last meal. Last supper na nila. Pero ano sinabi ni Elijah? Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, okay, gawin mo yan. But first, make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord God of Israel says, the jar of flour will be used up and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry. In keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. It was the last meal for her and her child. Tapos hihingin pa ni Elijah. Binigay pa rin niya without question, walang reklamo. Nag-struggle pero still nagbigay with joy kasi naluto pa rin niya ng masarap. Diba? Parang mag-grumble ka na, last na nga ito. Makakain, hihingin pa nito. Alam niya, after that meal, we will eat and die. Pero still, she gave it. Therefore, if you want to be rich in every way, generous on all occasion, fulfill the Great Commission. May inuto si Lord, huwag kang magreklamo. Sabi nga, obey first before you complain. Huwag ka na magreklamo, God will provide. God is in control. Amen? It is a test of faith. Sabi nga, sa pagbabasahin natin yung Corinthians, talon tayo sa verse 8, 2 Corinthians chapter 9 yung binasa natin. Sa verse 8, ano sabi doon? But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in love, we have kindled in you, see that you also excel in the grace of giving. 2 Corinthians 8 verse 7. Excel in the grace of giving. Excel. See, in everything, the grace of giving is driven by love, driven by hope that God will provide, driven by faith, believing that all things are possible with God. But still, sabi nga, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Love ang mananatili. And it's all about the grace of giving. Now, big provider with a big heart for the mission.
big provider with a big heart for the mission. Kaya isa sa mga generous na maging pangarap mo na ikaw ay isa sa mga generous na magsusupport sa church planting, sa mission work, be a mission funder, provider, and have a point of realization that the purpose of my life is to love the Lord, my God, with all my heart, with all my soul. And that expression of love is giving everything to Him. Again, hindi kaya hayaan ni Lord. Alam mo, Lord, ibibigay ko na ang lahat. Pero wala na akong makakain. Again, meron bang pinabayaan si Lord? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang pinabayaan ni Lord? Alam mo, hindi yan pinabayaan ni Lord, pinabayaan niya lang yung sarili niya. Ayan. Sabi nga, love your neighbor as you love yourself. So, kung mukhang pinabayaan yan, hindi yan pinabayaan ni Lord. Malamang pinabayaan niya lang yung sarili niya. Pero, again, to be a big provider with a big heart for the mission, let us increase our love for God. Yun ang susi sa lahat ng ito. Diba? Big heart means big love for the mission. Kung hindi, sabi nga kung magtatanim ka, hindi sama ng loob. Diba? Dahil kapag nagtanim ka ng sama ng loob, aani ka ng sakit sa puso. Pero kapag nagtanim ka para sa Panginoon, lalaki ang puso mo, hindi enlargement of the heart, kundi lalaki ang pagmamahal mo sa Diyos. Amen. Sino yung mas gusto mag-inlove kay Lord? Ayan. Mula naman na magtanim. Okay? Hindi lang sama ng loob, kundi magtanim ka ng pagmamahal. Let's really love one another. Diba? Diba? Unang, kung wala kang maibibigay, hug na lang. Encouragement man lang, di ba? Kung wala kang maibibigay sa ngayon, di ba? Huwag lang prayers, di ba? Huwag lang prayers. Kumbaga, encouragement, and sabi nga minsan kailangan ng dating ay a tap at the back. Hindi batok, okay? Kundi a tap of encouragement. Or a shake hands. A holy handshake minsan, di ba? Yung may kasama. Pag chinik hands mo, yun talaga nakaka-bless yun. Holy handshake. Yan. So, again, to close this series ng ngayon, no? A big God, go big. Let's go beyond our faith. Challenge yourself, give more to God. Alam ko, kapag hindi mo yan kultura, ay hindi mo yan nakasanayan. Minsan kasi, kaya kahirap magbigay, hindi mo nakasanayan, nakagawian na magbigay. Sanayin mo paunti-unti, at least one step at a time. Diba? Sanayin mo una, huwag magreklamo. Kung magbibigay ka, huwag ka magreklamo. At give with a cheerful heart.